So we are back again, guys. Yan ang story. Oh, nagbabalik. Day, guys. Siya yung nasa Dark League na siya ngayon. So nakapasok dito sila in-interview. Kaya mo, si Cousin. Tanungin yung open question niya sa kanya, tanungin niyo ano English ng ilang taon na ako. Magaling niya mag-English. So, guys, check natin to. Uy! Nonood ah! Napanood yung vlog ni H2 sa PC ni H2. Okay, guys. Punta lang muna tayo. May papakita ako sa bahay. So, mamaya, check natin yung in-upload ni H2. Mag-reaction video tayo doon. Tingnan natin dito, guys. May papakita lang ako sa inyo. Kasi dumating na yung package. Okay. Today is the day. Dumating yung package. Nakakatuwa. Ang daming sapatos, guys. Makikita nyo to. Lahat galing Belgium. Okay. So, ibebenta natin to sa shop natin, sa archives. Sa 12.12. Nasiga lang yung ibang box. Pero at least may spare box tayo. Pero guys, lahat to legit. Galing Belgium pa to. Makikita nyo, andito pa yung mga price niya. Ayan o, guys, may price pa sa euro. Okay. Nakikita nyo yan. So, meron tayo ditong Kyrie. Ang dami natin Kyrie, guys. Titingnan nyo. Bam, Kyrie. Iba, in-spare box ko na, guys. Kyrie. Tapos, KD. Eto, guys, bagsak presyo natin itong ibibenta sa archive. Sa 12.12. So, abangan nyo to sa 12.12. Okay. Kyrie. Eto, guys, Giannis Immortality. Okay. Ito, full size tayo na ito. Hanggang size, 12. Okay. Size, 8.5 hanggang size 12. Meron tayo niyan. Tapos, ito isa lang to, guys. Mukhang ito, ikikip ko to. Freak. Napakaganda ng colorway. Dutch blue. Na, hindi ko alam kasi meron ako padating na ganitong colorway din. Size ko. Yan, di ko size yan. Pero nakikita nyo, ito pa. Dami. Ibebenta natin to sa shop. Sabangan nyo yan sa 12.12. Ito yung mga for sale natin doon. Yan po. Giannis Immortality, guys. Bam! Tang ina mo. Napakaganda. So, maging ready na kayo. Okay. Kasi, paunaan. First come, first serve sa archives. Sa 12.12. May kita nyo yung presyo na ito. Malaki discount. Up to, hanggang ilan? 30%, no, BB? Up to 30%. Okay. 30 to, up to, sa magiging sale natin, up to 50% sa shop. Oo. Pinapadede niya yung chupon. Ano ginagawa mo, BB? Nagpapamp. Nag-message nga sa kanya si B. Sabi niya, dami niya daw gata sa dede eh. Alam niyo yun? Pero guys, yun nga. So, abangan nyo yan sa 12.12. Ngayon ko pa lang sinasabi sa inyo, pagka napanood nyo to, sabihin nyo, shit, umagang-umaga lang pupunta na ako doon sa archive shop. Mauna na ako sa size ko. Okay. Baka maglagay din ako ng PG doon eh. Kasi may dumating akong collection na PG, guys. Hindi ko alam kung ilalagay ko. Pero eto siya. Hindi ko alam kung maglalagay ako sa shop. Maganda ba? PG6. Oo. Pagka itatry ko muna siya sa paa. Pero madami naman may gusto nito eh. Pero pag komportable ako, tapos maganda sa paa, ilalagay natin sa shop. Kasi guys, ako muna, tinatry ko muna yung sapatos kung maganda, komportable. Pag bumili kayo, worth it talaga. Pagka hindi komportable, useless, wag natin lagay sa shop. So, meron pa tayo dito. Ito yung mga incoming order natin, okay? Mga, yun? Yan. Ito na, general release to eh. Madaming ganito sa shop eh. So, hindi ko alam kung ilalabas ko to. Pero yun nga. Basta guys, kita-kits sa 12.12 sa archives, okay? Mga dami nagtatanong, Dogs, may Lazada ba kayo, may Shopee? Guys, kasi ang problema kasi pagka Shopee namin Lazada, dito pa lang nagkakaubusan ng size. Tapos pag linagay pa namin sa Lazada, Shopee, baka wala na kayong size na makukuha. Guys nyo yun? Kasi ubusan yung size eh. So, inuuna ko muna dito. Pero pag nakakuha tayo madami-daming stocks, alam mo yun, yung parang kahit dito, hindi nila kayang ubusin yung size. Rekta na natin yan doon sa Shopee, pati sa okay, sa Lazada. Pero yun nga. Pero yung archives na damit, guys, so abangan nyo sa 12.12. May bagong collection din kami sa Shopee, lalabas sa 12.12, okay? So ngayon, yung mga damit sa shop, archives, naka 10% discount, okay? Ubusin na natin yung collection na yun. Pagkatapos na maglalabas tayong panibagong collection, which is mas maganda. Ngayon, reaction video tayo sa ni H2. Hindi ko pa napapanood. Okay. So, open critics to, guys. Okay. Okay, panoorin natin. Oh. Panoorin natin. Ulitin mo!
Ulitin mo! Ganda ng camera niya, promise ah. Mindset ko din ba mag-champion? Gutom ka ba ba? Siyempre guys, gutom pa rin tayo and mindset ko pa rin is mag-champion. Sadyang di ko lang mapatunayan sa ngayon na alam nyo na, puro talo sa MPL. Pero soon guys, alam mo sabi mo sa H2V connection, sabi ni Yawe. Siyempre miss na miss ko yung connection namin ni Yawe. Hindi talaga nakawala yung connection namin. Since season 6 to season 8, sobrang sync namin talaga. Ang ganda ng chemistry namin dalawa sa mid. Kasi pag sinasakay yung specialty ni Yawe. Kailan tingin mo? Kailan naging sync sila? Ako yung season 8, maganda talaga yung connection nila. Season 6, hindi maganda yung connection. Ay, mga 7-8 gano'n. 7-8? Okay lang. Hindi, at that point pa lang kasi konti pa lang hero pool ni Yawe. Tapos hindi ma-shotcall si Yawe. Pinaka-prime ni H2 guys, season 6. Pinaka-prime niya, I think, sobrang mamaw niya nun. I think, if pagsasabihin sa akin, ano yung pinakamagandang season ni H2, yung season 6 talaga, no? Tingin mo. Ikaw? Puta, idol na idol ko siya eh. Ano season 6, idol na idol ko siya eh. Kahit din sumpak nun, nababaliw. Sakto lang. Sa dati, sa Pampanga. Pero mamaw talaga siya nun. Nangangain siya ng tao, no? Ikaw ah, tangin. Tintin, ngiting. Anong year nun was din mga seasons? 2002. Ling, Claude, Carrie. Claude Curry, ano pa, Bruno. Bruno, Roger. Yun yung wala mga... pag Roger nun, basta yung tatlo yun. Curry, Claude, Bruno, Ling. Ling, putang ina, mamaw nun sa H2 min. Nangangain ng taong buhay yun. Ayun yung moment na gutom talaga siya eh. Sabi mo, pati tubig, iniinom niya sa bahay eh, no? Guys, pag alam niyang mahuhuli niya, huli talaga. Bitaksayan ko rin ako eh. Sabi ni Zico nagsatanong nila, gusto mo ba mag-Indonesia? Pwede naman, if ever na may kumuha sa akin na taga-Indo team. Ayun, hindi ko pa alam eh, kasi hirap din yung malalan yung language barrier sa Indo. Pero sobrang laki ng ML community sa sa Indonesia guys. Next. Indo, kunin siya sa Indo. Tingin mo. Sa akin, mas okay nga kunin siya sa Indo eh. Bakit? Sobrang laki kasi talaga ng ML community doon. Pati yung sinasabi niya language barrier, hindi yun min. Nasa sa'yo na yun eh. Nasa sa'yo na yun, di ba? Magaling mag-English H. O ba, eto, balik tayo sa... magaling mag-English sa H2 eh. Magaling siya, galing siyang LOL eh. Tingnan mo, sabi natin sa ibang pro scene, sabi natin sa LOL, Yellow Star, French siya, nasa Fnatic, nag-i-English doon, kahit di siya marunong masyado mag-English. Di ba? Mag-English ba sa Indo? Hindi naman English sa Indo, di ba? Pwede, Second language yata nila yun. Parang dito sa Pilipinas. Si Kyrie nga, di ba? O si Dilar nga, di ba? Nasa yun yun kung gusto mo. Pero para sa akin, I think worth it talaga na puntang Indo si H2. Kasi dito yung ML, patodas na eh. Patodas na eh. Hindi, pero malaki talaga community doon. And I think magbe-benefits talaga doon sa H2. Parang NBA yan tingin ka sa... NBA, Tang na Diyos mga ML player doon eh. Million views yung doon. Oo. 2 billboard pa nga dun eh. Putang na, pag nabalik niya yung prime niya no, season 6, puta, mala-Diyos din niya sa H2, no? It's time to Indo na! Passport naman yan eh. Kagaling lang valid ba? Pwede naman siya man eh. Next question. Gusto mo pa bang makatim si Rene J? Siyempre guys, magkaibigan kami ni Rene J since season 6 pa lang. Kinakailangan nga lang, hindi kami mag-iwalay na lao eh. Pero at the same time, gusto namin mag-grow individually. Nakapiling ko mag-grow si Rene J pag umalis siya sa comfort zone niya, which is si Boss D. Totoo naman. Totoo naman. Si Yawi nga, nag-grow, nag-grow dahil umalis sa akin eh. Di ba? World stage. World stage. Hindi, totoo naman eh. Kasi, at saka, hindi yun sa comfort zone na dahil sa akin eh. Yung pagiging, yung naging pagiging kaibigan sa loob ng bootcamp, parang ayaw nilang, umalis doon, magkaibigan pa naman kayo eh. Di ba? Hindi naman porket umalis ka sa next play o sa bootcamp dito sa amin. Katulad ako, Tangina, wala na, hindi na tayo magkaibigan, may nanakit na ako. Hindi, kasi gusto mo yan eh. Kung tunay kang kaibigan, iintindihin mo na, nga naman, gusto mong mag-explore, gusto mong lumipat. Alam mo yun, ganun lang naman eh. Hindi naman hindrance. At saka noon ko pa talaga sinasabi sa kanila. Bago pumasok season 10, tinanong ko sa issue, gusto niya ba lumipat ng team? Kasi may isang team kumukuha sa kanya, ayaw niya. Kay Rene J, 2 team kumukuha sa kanya, ayaw din nila. Pero sinasabi ko, lumipat na kayo tol para mag-grow kayo. Gayahin nyo si Yawe.
Kasi kung mag-i-stay kayo sa isang lugar, parang na-stack up lang kayo sa traffic eh. At saka para sa akin, sa tingin ko yun talaga. Yun talaga yung pinakamaganda. Kanya-kanya na silang landas. No? Hindi, magkakaibigan pa rin naman eh. Ano ba yung ano nun? Welcome pa rin naman. Welcome pa din naman. Ano mo yun? So, kailangan talaga. Ha? Buhay mo yung decision. O buhay mo, decision mo. Kung sa tingin mo, hindi ka na nag-grow dito, bring your talent to another org. Hindi ibig sabihin nun na ano. No? Si ito sumpak. Di ba? Dati, ML player, yun, basketball player na eh. Bringing his talent to LA Cubao eh. Balik ako. Tatayo. LA Cubao. Good luck sa next season eh, Jay, kung saan ka na pupuntang team. So, next question na tayo. Bakit hindi ka pa lumilipat ng team? Hindi ako basta-basta makakalipat ng team kasi may kontrata kami. Tsaka, hindi basta-basta ganun yun guys. Kunyari, may gustong team na kumuha sa akin. Pag kumayag ako agad, kukunin na nila agad ako. Hindi ganun yun guys. Kailangan pag-uusapan ng dalawang management. Ano yung... Totoo naman. Kasi pagka inanon nila kung multa sila malaki, di ba? Mag-iiyakan sila. Pero yun nga guys, talaga sa management talaga. Sa management. Yung nanggagaling yung lipatan ng team, mag-uusap yung dalawang management, lahat-lahat, tungkol doon. Tapos, magdi-decide kung may babayaran ba lahat, yung kontrata. Kasi hindi basta-basta Okay, hindi basta-basta na, sige, alis na ako. Hindi to katulad ng season 1, season 2, season 3, season 4. Season 4, nagkakontrata na eh. Pero season 1, season 2, season 3 na bigla ka na mawawala sa bootcamp. Yung parang boom, nasa ibang team ka na pala. Kasi ngayon may kontrata na. Alam niyo yun. So, dalawang management talaga mag-uusap doon. Ano yung greatest buti na lang mo? Buti na lang naging pro player ako. Tsaka di ko rin na-expect na pupunta ako sa ganitong community. Nakalaki, sobrang laki guys. Sobrang laking community. How do you do it? I think yung buti na lang niya, sa akin para sa akin, yung kinip siya ni MB. Dapat tatanggalin na daw siya. Tatanggalin na dapat. I think buti na lang na kinip siya ni MB. Ayun yung ano. Kasi hindi naman siya maaagating kung nasaan siya ngayon kundi dahil kay MB. Hindi nagtiwala sa akin. No, hindi nagtiwala. Sa akin talaga, hindi ko alam kanya-kanya naman tayo kung ayun yung tingin ni H2 sa buti na lang niya. Sa akin, sa tingin ko buti na lang kinip siya ni MB. Promise, ayun yung ano nun. Para sa akin. Kasi kung di siya kinip ni MB nun, wala na. Nasaan team kaya ngayon si H2, no? G4. Hindi, G4. Hindi, ganyan ba kasikat si H2 ngayon kung hindi siya kinip ni MB? Nasa gantong landas ba si H2 ngayon kung hindi siya kinip ni MB? So I think sa akin buti, yung pinakamalaking, di ko alam nasaan niya na yun, pero malaking buti na lang yung kinip siya ni MB talaga. Ha? Yung point of view mo. Point of view ko lang yun guys. Hindi yung point of view ni H2, point of view ko lang. With below the belt bashers. Minsan, nire-replyan ko na kasi minsan di ko alam saan napupunta yung mga sinasabi nila, ganun. Talagang hindi sila nakakonsensya ba? Ewan ko, siguro, nasa industry din kasi ako na may masasabi talaga yung mga tao eh. Ano yun? Gago nung, sa akin sa tingin ko lang napaka soft-hearted ni H2. Napakalambot niya. Kung kailan siya patanda, naging vulnerable siya. Kasi dati, nung season 6, bago makapasok na MPL, tinatrash talk siya ng brand, di ba? Tinatrash talk siya ng mga tao. Wala siyang pake. Ang ginagawa niya, pagka tinanong ko siya, tinatrash talk ka na, pake ko, mag-RG ako. Wala akong pake dyan, boss, di ganun. Wala akong pake dyan. Sa akin, mag-grind na lang ako. Kahit below the belt. Kahit below the belt na. Focus lang. Focus lang siya sa grind. Yan, kahit alam mo kay Sumpak, andun si Sumpak eh. Si Sumpak, di na yan nag-grind eh. Nag-grind ako. Ilan? 2 hours. 2 hours. Proud na proud pa yan. Tapos 3 hours din sa basketball. Balance lang. Balance. Peter, answer. Tanong natin kay Peter. Ay, di mo pala alam yun. Ako pala nagsabi. Tangina mo. Alam ba yan? Alam mo yun? Dati pa po. Yan, paniwala ka daw eh. Ikaw alam mo din yun? Paniwala ka din nun. Tangina mo. Tangina na. Birthday. How old are we? Masasabi mo kay Boss D, kada season mo may say sa laro mo. Tulad nung sinabi ko kanina about sa mga bashers, as a community ako kung saan may masasabi talaga yung mga tao. So siguro gawin talaga yung mga content ni Boss D, gawin talaga siya gumawa ng mga content. Pero sana maayos niyo muna sa amin or kami-kami lang ng teammates ko and
sa management, bago niya po sa public. So, syempre, maapektuhan din yung fans ko, yung family ko, di ba? Syempre, nakakaya. Below the belt nga naman na yun. Sa akin, okay lang, pero di ibig sabihin, okay lang sa mga nagmamahal sa akin, sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ibig sabihin okay sa kanila. Lalo na sa family ko, and okay lang naman sa akin eh, basta huwag lang maapektuhan yung iba. Ano mga Tingin mo? Sa akin, hindi sa akin tingin ko naging super soft-hearted na talaga si H2. Naging vulnerable na siya. Kasi dati wala naman talaga siyang pake sa fans. Alam mo yun, yung parang iniisip niya yung gameplay niya, yung laro niya. Kasi pagka, ikaw, pag inisip mo yung fans mo habang naglalaro ka, puta mo, wala ka sa focus, di ba? Puta, ano kayong sasabihin ng fans sa akin ng pangit na ano? Hindi. Dati kasi si H2, focus lang siya sa goal niya. Kaya nga nung tumanda sa H2, mas lalo siyang naging soft-hearted. Which is dati, mas matibay si H2. At saka, Season 6, idol ko talaga si H2. Putang ina, mamaw kung mamaw. Nung nakapasok nga kaming The National, siya sana gagawin namin gold lane. Papalit kay Daniel. Kasi sobrang lakas niya nun. Pati sa golden, lakas niya nun eh, no? Sobrang, basta Marks man, lakas niya nun. Tapos, yun nga, mid namin si Edward. Kaso hindi natuloy. Dahil nga sa The National, bawal daw magpalit ng player. Nagtataka kami, ba't ando si Kelvij? Yung Fred nagbago yung line-up. Gulat kami, pero okay lang. Pero sa tingin ko talaga, naging soft-hearted si H2. Pinapansin niya na yung surrounding niya. Kasi dati, nung tinatrash talk siya ng iba-ibang team, wala lang, tangina. Parang daan sa kanan, labas sa kaliwa. Yung mga tas ang goal niya lang is mag-ML na mag-ML na mag-ML na mag-ML. Ang kinagandaan pa lang Season 6, andun si Chester. Pag nagkamali siya, pinupukpok talaga siya. Ngayon kasi, pag nagkamali siya, hindi mo madaan si Chester. Naalala ko tuloy si Chester pag nagagalit. Oh. Hindi, pero tang inamin si Chester, di ba? Pag nagagalit. Pag natang ina, sisik magaan kita. Ganun mo maglaan si Chester. Oh. Toxic ah. Sisik magaan kita. Diba? Hindi, pero legit guys, nung si Chester, talagang disiplinado sila. Naglalak na kasi daliri ngayon ni Chester eh. Nagka-cramps na yung kamay eh. Pero, si Chester kasi dati, pag nagkakamali si H2, real talk ni Chester yan. Real talk, ang bobo mo, ba't ganyan mo ginawa, ba't ganyan ka mag-decision making? Si H2, gagawa ng palusot, wala na, magpapalusot ka pa, mali ka na. Di ba? Kaysen din. Di, totoo naman, di ba? Yung totoo, ayun yung kasi ngayon, wala na namamansin sa mali ni H2. Wala na talaga, men. Wala na talaga. Pag nagkamali siya, may excuse at may excuse siya. Hindi kasi sa akin, boss. Yan. At saka dati, nung time na yon, yung Season 6, nagsi-shot call siya. Sabi niya, papatayin ko to. Sabi niya, di, dyan na kayo, kaya ko to. Bakit yan, hindi ba? Ang shot call niya ngayon, kaya ba natin yan? Parang pa-question. Hindi sure. Kaya ba natin? Bakit siya komportable sa kasama niya? Ha? Kasi dati komportable. Hindi. Kasi, pag batak ka, tol, Sa bagay. alam mo kung kaya mo o hindi. Di ba? Batak siya noon bago mag-season Nung Season 10? Di ba? Nauna na nga sila nag-grind. Hindi yung tayo nun, yung pinagpipilian nga eh. Simula na watak-watak yun, wala nagbabatak. Kasi nabuo na yun, na-form na yung team eh. Final decision na yun eh. Pagkatapos ng scream, kanya-kanya na cellphone. Di ba? Kanya-kanya ng alt-tab. Kanya-kanya ng parang pahinga na. Ganon. Dati hindi naman ganun eh. Dati nga nung tayo pa lang, tang-inat, yung scream natin, best of 10. Tapos pagkatapos na yun, Sila nila dati, nagbe-best of 10 sila dati. kami din! Kami! Best of 10. Kalaban namin sila H2, best of 10. Tapos, hindi lumalaban sa best of 10 yun. Nakakaumay kasi. Tagal naman nun. gago, best of 10 yun, gago. Ano kala mo? Sa MB dati, kalaban sila Mitch, nagbe-best of 10 sila. Sabihin ko sa'yo, start ng 3 p.m. Kami tumatawa-tawa, itong inang putang na. 3 p.m. hanggang matatapos yun ng... Madaling araw na. Hindi. Hindi, minsan natatawa. 8 p.m. Tapos, kakain sila, 9 p.m. hanggang alas 6 mag-RG. Kaya nga ako nagpapalit na ako kay Yahweh kasi yung... Hindi mo kaya, boss. Kaya ko. Hindi lang ako pinapayagan nun. Bawal lang. 10 p.m. pa lang, dapat tulog na ako eh. Best of 10, man. Promise. Ngayon ko lang narinig yun. Ha? Ngayon ka lang narinig. Oh? Anligis yun dati. O, tumalon ka na sa bangin. Si James Plank. Hindi, pero yun nga. Ito, next question niya.
focus mo ngayong off-season? Focus ko ngayong off-season muna. Ayun, binibisita ko yung family ko ngayong off-season. Nag-live pa din naman ako, kahit hindi naka-live pa din ako. Pero hindi yung totally na 12 hours na nag-ML, ganun. Nung mga nakaraang season, parang hindi ako nakapag-chill tuwing off-season eh. Kasi nung last season guys off-season pa lang talagang... Oo. Yun nga yun eh, yun nga yun. Yung sinasabi ko Kalapan Boy eh. Pag may tour na, huwag mag-argue na mag-argue, baka maubos eh. Nakakaubos din yun. RG no? Off-season, tama naman siya, may point siya doon. Oo. Off-season, puta, nag-grind na sila. Pagdating ng MPL, naubos. Hindi, kasi ang problema, okay yung pag-grind. O bakit yung Onyx nun? Yung umabot ng finals Onyx, gago, kakatapos pa lang ng MPL, nalaglag di ba sila? Nag-grind na sila. Nag-grind na sila noon. Tapos pagka next season, Kaso ang problema kasi nun, tol, sa atin, ganito nangyari. Gumawa tayo ng mga team. Nag-grind tayo noon. Tapos, sinugot pa isa-isa. So, nabutas lahat. So, ngayon, yung chemistry nasira. Tapos, ang problema pa nun, nakuha na kami sa MPL. Ba't pa kami mag-grind? Hayahay na. Tapos tayo lahat sa bahay, nakatingin. Putang ina, paano na to? Paano tayo mag-grind? Pero maganda yung sinabi niya rin na... Totoo na kailangan magpahinga. Pero hindi naman yung totally pahinga. Kahit pa paano, tulad ko, di ba, 3 years yan. Ganun lang. 3 years basketball, ganun lang. Di ganun naman talaga eh. Para hindi manigas tulad ni Subos. Di kasi, uminto 2 weeks, kaya naninigas eh. Naninigas ang putang ina mo. Nanalo ka na ba? Nanalo ka na ba? Pero okay talaga sinabi na dyan. Panay ambaan naman eh. Totoo naman, kailangan magpahinga. Pero yung papasok na yung season ka nagpahinga, ay yung malupit. Yung pag naghayahay ka kasi na-line up ka na eh, ganun. Di ba? Iba naman na yun. Dapat yung focus ka eh. Dapat kasi pagka naka sa MPL ka, dapat ganito yung mindset mo. So, piece of advice sa inyo. Pag hindi ka nag-practice, may isang tao sa Pilipinas na habang natutulog ka, nagpa-practice. Grind ng grind. Tignan mo ngayon. Okay, real talk guys ha. Walang kumukuha kay H2. Mas pipiliin pa nila yung amateur. I mean, walang kumukontak sa akin. Pati kay Dale nun. Hindi ko lang alam ngayon. Kasi, ayun nga, performance-based. Di ba? Ayun yung ayun yung naging problema. Yung batak talaga kailangan. Hindi porket kasi may isang team dyan or may isang player na nagbabatak talaga habang nagpapahinga ka. Di ba? At saka pampaboost yun ng confidence eh. Kasi sabihin natin, nag-aki si H2. Napapractice niya lang yun sa Scream. Ilan games yun? Sabihin natin 4 kada game, na isang beses siya. Sabihin natin, nakakalimang aki siya a day. Yung isang player na nasa amateur ngayon, nakakapag ilan Scream din, ganun din. Nakakapag 5 aki siya sa Scream. Tapos mag-RG pa siya ng 12 hours. Tapos doon sa RG na yun, makakapag 10 aki siya. Sino mas pulido yung galaw? Inaubos. Ha? Inaubos yung parang... Biglang mauubos, no? Hindi, mindset nyo lang naman kasi yan eh. O bakit si Kobe. Si Kobe, gigising na alas 4, magpa-practice, mag-gym, kakain, tapos pagkatapos nun, magpa-practice sila. Pagkatapos nun, sa gabi pa magpa-practice siya. 3 beses siya nagpa-practice a day. Kasi ba ito? Nakailan champion. Di ba? Ikaw. Dark Ligo. Puta, nakalagid na ng Scream po. Maligo muna ako. Putang ina, sa gitna ng Scream ng ligo. Putang ina dito ni Cousin. Tournament na ba? Ha? Tournament? Putang ina, nakalagid na ng tournament na ligo. Slow pick. Putang ina nito, puta. Sabi ko sila si Cousin, naligo boss di. Tol, kalagitnaan tayo ng tournament na ligo. Hindi pa yung start to eh. Sasawad ka daw yung Pagdiinan niya. May camera daw kasi nun eh. Guys, nag-vlog lang tayo. Tignan mo, naka-Travis Scott pa yan, no? Shit. Pero yun nga. Sa tingin ko, nasa mindset talaga ng tao yan eh. Gets nyo yun? Kung hilig mo talaga yan, hindi ka mapapagod. Sa tingin mo, mapapagod ka kung hilig mo. Nasisimot lang. Si Cousin. Si Cousin. Nung naging project player, doon nasimot. Putang ina. Nauubos eh. Tinamad eh. Wala rin napuntahan. Hindi guys, sabi sa kanya, yung nagsabi sa kanya, season 11 maganda ka na, season 11 ka na. Yun yung nagsabi sa kanya, wala na.
Nauna na. Nauna na. Gayet eh, kasi ko sin eh. Hindi mo lang pa isa dito. Ay, ka, nag-scream ako ng 3 months sa akin. Oo, na si Mot eh. Naiwan siya eh. Putang ina eh, nauubos siya eh. Nag-ready na kami for MPL eh. Habang nagpapahinga daw yung kalaban kami, nagbabatak ko na gano'n. Kaya pagdating ng regular season, parang na-burnout kami nun. Ewan ko, di ko alam. Basta guys, parang feel ko na-burnout kami. Kaya ngayong off-season, papitik-pitik lang muna ako. Tingin ko hindi sila na-burnout eh. Ano may burnout? Nasunog ka. Oo. Tanong mo kay Peter. Hindi natin yung Peter. Ano yung burnout? Hindi, tingin ko hindi sila na-burnout eh. Kasi papasok na ng season yun eh. Ba't ka pa... Ay naman talaga yung goal nun eh. Di ba? Hindi sila na-burnout. Sa tingin ko, sa akin, sa tingin ko yung... Paano ba to? Paano? Ayoko naman magsisi, pero... Tingin ko yung mindset nila. Di ba? Bagay, depende rin talaga sa tao. Depende talaga sa tao, hindi mo din masabi. Mindset talaga eh. Best example, si Yahweh. Ito hindi nauubos sa RG. Oh, hindi nauubos yun, min. Putang yan mag-RG dati, di ba? Oh, hanggang ngayon, oh. O pagkatapos na Depende din talaga sa tao. scrim schedule nila, pagkatapos na scrim schedule nila, magpa 5 months sila. Magpa 5 months sila. 4 hours stream si Yahweh. Pagkatapos nun, masasabayan mo pa si Yahweh, may ka-grade na iba. Mababurnout ka pag may iniintindi kang iba. Pero pagka may iniintindi mo lang Mobile Legends, Focus mo lang, goal, no? focus mo lang goal, hindi ka maburnout kasi gutom ka eh. Lansu, FPL, director. Ano si Lanzo? Digay ito sa pinto eh. Jika agad Si eh. Lansu mo si motivated. Kakadulit pa na mata, Gia kasi kaya na kita RG. Di ba? Ganun naman talaga eh. Dati siya ma-shotgun. Ito si Tori kasi maano siya eh. Sa tingin mo nakaka-burnout yung yung Mobile Legend. In a way na sabihin natin na nag-practice Hindi, kanyagi, papasok na yung season, yung MPL. Tapos practice kayo ng practice. Pagkadating ng MPL, mababurnout ka. Ako, tagal ko sa set na, tagal ko sa Onyx. May standard kasi kami eh. Pagkatapos ng MPL, pahinga ka lang ng 2 weeks, matik na yun. Oo. Yun na lang yung pahinga mo. Oo, 2 weeks. Nakaset na might na gano'n yan. Oo. Tapos, kung kailan man yung MPL, halimbawa next year pa, basta pinagpahinga na kayo ng 2 weeks, that's the thing, tapos dire-diretso. Oo. Nasa tao kasi yan kung mababurnout ka eh. Sa amin dati mas mabigat talaga nagpa-practice kami talaga bakbakan ay sa off-season. Oo. Matik talaga heavy namin after Oo, di ba? off-season. Di ba? Nasa Onyx, heavy talaga. Heavy talaga kasi doon ka pala pwedeng mag-try ng iba, Oo. ganyan. Kasi pagdating ng MPL, yung mga bawat week na yun, Oo. di ka pwede na mag-try doon. Oo. Ang itinatry nyo na yung pinag-practice natin. Oo. Not Diba? unless lang may patch na doon. Tapos mababurnout ka. Hindi sa akin, sa tingin ko, hindi yun excuse eh. Para sa akin eh. Kung focus mo lang yun, hindi ka mababurnout, hindi ka masusunog eh. How old are you po ta? Oh, ngayon, alam mo na. Anong English ng ilang taon na ako? How old I am? Ay, anong English ng linggo? How old am I? Sunday. Oh, English ng linggo. Binaliktad ko lang. Pinapatawa lang ito, tang-ina mo. Okay, game. Ng regular season. Gutom ako. Parang may excite ako pag nag-game Mali ako. pa din. Biggest fear, except mawala ang loved ones. Mawala ako sa MPL. Parang ayoko sayangin yung pinaghirapan ko. Kasi kami nagpasok sa team namin nung season 6 eh. So ayoko naman sayangin yung pinagpagura namin. What do you think is the most love? Tingin ko, oo. Mawala. Kaya yung MPL. Mawala sa MPL. Kasi sila naman talaga nagpasok guys sa season 6 eh. So, pangit talaga pag nawala sa H2 sa MPL. Pero, kasi season 6 yun, qualifier yun eh. Ngayon, putang sino may pinakamadaming pera para mag-buy-in sa MPL ay yung either or dun. Di ko alam, nasa yun eh. Kasi, pero para sa akin talaga, pangit pag nawala sa H2 sa MPL. Pero dapat ayusin niya yung mindset niya. Yung mindset, gusto ko yung mindset na H2 season 6 talaga eh. Ayun yung pinakamagandang, at tingin ko yun yung pinaka-prime niya talaga. Ang lutong-luto. Ang nagpapabigat sa kanya yung mga kampi niya, hindi siya. Decision making niya, shot call, kompleto Ricardo eh. Like, siya yung ideal panel mo, no? Pagka tinanong mo sino gusto mong panel, H2. Ngayon, pag sabi mo sino gusto mong panel, wala eh. James Plank. Joke lang. Pero yun nga talaga guys, season 6 talaga yung pinaka-prime niya. Talagang hindi ka mag-aano kay H. Hindi kayo parang
Hindi ka magsisi. I think it's the most Wala kang lovable masasabi sa laro. Oo. pagiging caring niya sa mga tao and sa akin, tsaka yung sense of humor niya. Grabe yung sense of humor. Oh, grabe sense of humor ni Mike, Ginagawa no? ko sa pera mo. Ayun, sinusustentuhan ko yung family ko. May Nice. naipundar na rin akong bahay at Nice. lupa. Tsaka every time na may binibili si Mika na lupa, tumatabi ako sa binibili Nice. na lupa. Tabi kami. Oh, ayun, guys, business nagkaroon mindset ako din, ng di ba? Focus sa investment. Oo. Ano ang favorite season mo sa MPL so far? Season 8 yung favorite season mo, guys. Sadyang... Sino siya ba yun, season lang din sa lineup. Si Kenny J, yung si Kenny J, kasi nagka-issue dun sa bootcamp, nag-inuman. Nagpupunta yung nag-iinuman dun sa BGC. Si Hesa, yung dapat 10 yun, kaso naging 8. Kasi ayun yung time na yung goal ko lang nun guys, season 8 is ang gusto ko lang talunin sila. Yung kinuha ko sila Ryu. So ang plano sana nun, malaline up sila Ryu. Pati sila Sanford, line up lang doon Sanford, pati Hesa. Which is dapat kasama si Miles. Pero yun nga. Pero para sa akin, pinakamaganda season talaga. Opinion naman yun na issue. Para sa akin, season 6 niya talaga. Season 6 no? 7, okay pa. Oo. Hindi, season 7, Roger main na talaga. Hindi mo naman papagamit ng Sa Scream gumagamit, tapos pagka nasa kalagitnaan ng drop, pipiliin niya Roger. Sabi niya, Roger na lang ako, ganun. Kasi dati pinapagamit ko siyang Benedetta, yung mga ganun, ayaw niya. Pero, doon siya na parang doon bumaba yung confidence na H2, season 7. Tapos hanggang natuloy na yung pagbaba ng confidence. Pero season 6 talaga, walang putang Nangangain ng buhay si H2 nun no? Oo, utang ina, siya yung ideal yung panel mo, putang ina, hindi mo talagang papatay. Chamba. Ma-outrate mo, chamba. Tang ina, sobrang bilis kasi ng kamay niyan Na bago mag-regular season, di ba, si Hesa bigla yung pinalaro. Instead na si Renegade at pinalaro. May iba't tayong problema. Wala, ganun talaga. Ayun nga guys, yung nagka-problema doon sa BGC, yun. Tapos si Kenny J bumalik ng Pampanga. Basta favorite season ko yung season 8. Wala lang talaga. Tayo season 6. Hindi kami magulo nun, di ba? Ano kayang place namin? May bahala ka bang mag-switch ng role? Magpapalit man ako ng role, siguro Gold League. Kasi Gold, min! Tangina, legit, min. Gold na lang siya, no? Kahit mahal na mahal niya yung panel, kasi yung panel, di na siya mahal, Tigaan niya? Pagpatak siya? Hindi, kasi main niya talaga yun, dati Ako, pa mas, ko rin siya, nakikita ko. Oh, gold Kasi mga panel ngayon Sa bagay. Di ba? Akay, mga ganun. Panel mo, Yung mga micro ngayon, mga gold ang gold ngayon, mga Claude, Mga Gary. micro. Ayun nga. Ayun yung mga main niya Ano pa rin? Main niya yun Main niya yun. Kung mabilis ang Gold daliri. talaga. Hindi, sa akin tingin ko gold din. If ever babalik man sa Pro Since Age, dapat gold lane na. So kailangan niya. Ngayon pala, magbatak na siya ng gold lane. Hindi yung, Kaya pa rin naman niya panel. Kaso yung mga hero kasi ng panel ngayon di ba? May naiwan siya. Naiwan siya sa... Hindi siya naka-update sa meta. Hindi siya nag-update sa meta. Ayun yung yung problema, hindi siya na-update Pero kagad sa meta. bagay talaga siya gold. Nag-marksman na ako. Marksman talaga yung una ko, guys. Yung mga Claude, Gary, ganyan. Ayun, di ba? Kaya feel ko Hero kung pa bakit niya yun. akong role. Gold League. Do you still see yourself na magiging champion someday? Lahat naman siguro nung nasa Pro Sim or MPL, yun yung pangarap mag-champion. Kung hindi ko go lang mag-champion, hindi ako magpapakapulat, tsaka hindi ako magpapakapagod. Tsaka mahirap manalo guys pag wala sa mindset nyo is manalo. That's about Doggy's vlog. Wala guys, sila may pilit na maniwala sa akin na nagbabato ako Mahirap naman mag-ML sa harap nila, 24 hours. Tsaka ewan ko, kahit saan naman ako magpunta, nag-ML ako Tsaka sana next vlog may positive naman. Ano ba ngayon? Sa ating vlog, abang-abang pa kayo ng next vlog guys. Alapitan yan guys kasi nakuhaan niya yung si Marin. So, set up na natin si Marin. Hindi, sa akin sa tingin ko, hindi, pagka sinabi mo nag-grind si H2, kasi ang nakikita ko lang nag-grind nun, honest. Si Selbik. Hindi, honest lang talaga. Magiging honest ako. Okay guys, hindi ko naman sinabi hindi nag-grind si H2. Ang problema kasi kay H2, yung grind niya no season 6, ngayon, hindi na same. Ayun yung pinagkaiba. Alam mo yun? Which is sayang. Ayun yung pinamalaking sayang doon. Kasi no season 6 hanggang alas 7. Hanggang alas 7 ng umaga makikita mo pagkagising mo. Kasi ako alas 7, alas 8 gising na ako guys. Pagka mo doon, nag-grind pa din siya. Kasama niya si Yahweh. Nag-grind sila, tapos matutulog.
makikita ko, kakain pa yan na almusal. Yun, binibilan ko pa nga silang McDo nun eh. Breakfast McDo. Pupunta ko pa sila naglalaro. Oh, di ba? Breakfast McDo, binibilhan ko pa sila ng breakfast McDo, kakain kami, sabay-sabay. Pancake, ganun. Tapos, Sa McDo. McDo. Tapos, matutulog siya, magising siya alauna, kakain tanghalian. Bago mag-scream, papainit na siya ng ng daliri niya. Tapos, 3 p.m. hanggang 8 p.m. Best of 10 yun. Ayun, simot. Ano ayun simot? Tangina, tignan mo naman. Nakapasok sila MPL, Season 6. Ikaw. Ba't ako Ikaw. Project Player! Yung nagpasok sa kanya, wala na eh. Experiment pa ako. Nag-experiment pa siya, no? Ayun yung yung sayang kay H2. Yung grind kasi niya ngayon, sa akin ang grind niya kasi ngayon, na pagkatapos ng Scream, wala na. May kanya-kanya na silang buhay. Si Hayes... gulo-gulo na. Totoo naman eh. Ang nag-grind lang doon na pagkatapos ng Scream, si Hayes pati si... Matite. Hindi, si Hayes... si Hayes pati si James. Si Hayes pati si James, kahit walang Scream, nag-grind. Nung yung sa lineup nila. At saka dati, sabihin natin, wag tayo nung, kaya ba't alam ko hindi nag-grind na sila H2, pati yung iba. Kasi guys, kinokontak ko si Mitch doon. Anong ginagawa nila? Nag-grind ba? Hindi, si Hayes, on-G, in-game, si James in-game, tapos sila Renny J, sila H2, parang pumunta 7-Eleven, ganun. Ano yung ginagawa pagkatapos ng Scream? Alam mo yun? Kumukuha ko ng update. Kasi ako, nung nag-grind tayo nun, hindi natin sila nasasabayan. Nasasabayan natin Blacklist, Echo, TNC. Early season? Sino yung nasasabayan natin team nun? Blacklist. Andito ka na nun. Sino yung nasasabayan natin? Blacklist, Echo, Blacklist, TNC, Onyx. Ini-snipe natin sila. Pagka nag-lobby sila, sinasabayan natin. Hindi natin Tapos hindi natin nakikita nag-online sila. Ayun lang naman, sa akin, kailangan talagang, kung gusto pang mag-MPL ni H2, kasi ngayon, yung amateur, ginawa ng mindset yung ginagawa ni H2 noon. Kumbaga, yung amateur noon, sabi natin yung ginagawang mindset, 4 hours a day, 5 hours a day. Si H2 noon, yung mindset niya, 20 hours to 18 hours a day siya mag-grind. So, nalaman nyo ng mga tao, yung mga amateur, ay yung ginagawa, to si H2, bumaba naman yung grinding level niya. So, parang, ayun nga, kailangan niya mag-grind, kailangan niya mag-focus sa goal na yung gusto niya, tapos mag-focus lang siya doon, mag-concentrate lang siya doon. Sa akin, sa tingin ko, ayun talaga yung kailangan niyang i-mindset. Kasi nung lately, sa season 10, guys, talaga, hindi eh. Ay, magiging aminado ko, hindi eh. Hindi talaga. Kailangan niya mag-focus talaga sa mindset na yun. Ano yun. Tapos, yung comfort niya kay Renny J, kasi ito problema eh. Si Renny J kasi, lagi niyang minomotivate si H2. Kasi hindi niya real talk si H2. Si H2 din, hindi niya masyadong na-real talk si Renny J. Yung parang magkaibigan tayo, yun na lang, yung level na yun. Hindi. Nung si Chester talaga, nasa loob ng team na yun. Trash talk talaga. Trash talk talaga sila eh. Tinutodas niya na talaga kung ano yung mali. Binabali yan. Hindi, ang kinagandaan kay Chester, pagka nagkamali siya, kasi sinasabi niya naman eh. Nag-honest siya, hindi, mali ko guys, ganun. Sorry akin, ganun. Ingat po, bye-bye po. Ingat po. Bye-bye po, wag na po kayo babalik. Agad tayo babalik. Grabe naman. Ingat boss, ingat po. Ingat, Gators. Sorry, bye-bye, wag ka na babalik. May shot pa kayo? May shot pa kayo. Tangina, nagiinuman eh, no? Hindi, pero tingin ko yun yung kailangan i-mindset ni H2 ngayon. Gusto niyang bumalik talaga na malakas. Tapos pagkakaguluhan siya ng team, gawin niya yung mindset, kung ano yung mindset ng mga amateur ngayon. Kasi talaga napag-iiwanan siya. Mindset ko. Ayun lang, yun lang yung masasabi ko dito sa vlog niya. 1 hour ka lang. And may nanakit ba ako? Wala. Ang problema kasi guys, sa akin, prank ako in a way na ito yung documentary ng buhay ko. Kung ano yung masabi ko dito, wala tayo magagawa. Di ba? Kasi documentary to ng buhay ko, kung nagaganap sa buhay ko, ano yung nakikita akong mali. Ayun talaga. Nakikita ko talaga at that time, ang pinakamalaking mali doon sa team na yon is si Miko, pati si H2 eh. Pagkatapos ng practice, wala na. Hindi na sila. Parang,
Hindi, wala. Ay, na. Hindi na. Kanya-kanya na silang May higa. bumulong na yun. Kanya-kanya na silang higa. Alam mo yun. Hindi katulad dati nung H2 na pagkatapos ng practice, G agad. kulang pa eh. Oh, G agad eh. Naghahanap pa yan, kakatok-katok pa. Uy, G kayo. Gaganaganap na kasama. Magigising pa yan. Magigising pa yan sa H2. Uy, G na, uy. Kinakatok pa nga niyan nasa banyo eh. Uy, saan na? Uy, gago, hindi kita ma-invite. Ngayon, wala na eh. Diba? So, kailangan lang ibalik yung mindset na yun. Tingin ko. Kung gusto niya pa talaga mag-stay sa MPL. Kasi talaga guys, naiba na ngayon yung mindset ng mga players sa MPL eh. Grind ng grind eh. Bola muna. Oh, si isang pack, bola muna. Bola is life! Ay, sumali ka ay ala, bebe. Bola is life. Bola muna bago droga. Oh. Ina mo, sa pakin ng itim. So yeah guys, that is it. Yun na.